tinanggal nila ang VAT sa gasolina. No? Bakit sa ibang lugar ganon? Bakit tayo hindi natin magawa? Why? Because this government has a huge fiscal deficit kasi we are overspending. And we are overtaxing. And we are overborrowing para matustusan yon. And why are we overborrowing, overtaxing, and overspending? Because we are also overstealing. Hindi, ito kung sakali lang naman. Kung sakali kung totoo, itong di umanong 150 million pesos mansion nitong si Senator Ping Lacson, congratulations na lang. Di ba? Palakpakan mo natin itong si Senator Ping Lacson. Kung sakaling totoo man, yang di umanong 150 million pesos niya na mansion na yan. Congratulations, Ping. Dito sa video na to, meron hong ibinahagi itong si Bay. Matagal na tong report na to. Report ho ito ng kung di ho tayo nagkakamali, Philippine Star. Philippine Star yan. Diba, hindi naman maglalabas ng fake news yan. Pero bago ho yan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Isasalang na ho kagad natin itong si Bay at ang pagkatapos ho nitong si Bay, itong si Sherlito at Sherlito ba na yun? Nahahawa na ako dito kay Ma'am Purina. Lito at Chensa daw Lito Banayo. Palakpakan natin. Idol yan. O pakinggan muna natin to si Bay. 150 million. Lacsons, 150 million mansions spared. Apart from the reported rich dollar deposits in the United States. So meron siyang issue. Di umano Philippine Star po ito. Philippine Senator Star. Pampilo Lacson also allegedly owns 2 mansions in Ayala, Alabang. Allegedly 2 mansion in Ayala, Alabang. Di umano. Philstar Magagalit sa inyo si Ping yan. Dalawang mansyon sa Ayala, Alabang. In Muntinlupa City, in BF Homes in Parañaque. 2002 pa ito. Noong 2002 lumabas, 150 million na. Siyempre, iba pa yung pera natin nung 2002. Malaki pa yun, di ba? I mean, alam naman natin ang pera bumababa yan yung value niyan. At nung time na yon, yung 150 million, malamang sa malamang, ang halaga nun mga 300 o 500 million na. Sabihin ganun yung kanyang halaga ng pera, yung amount, di ba? So ano ibig ko lamang po sabihin? Nung time na yun, multi-millionaire na po ito si Lacson. Grabe naman. Noon pa lang panahon na yun, talagang big time na itong si Ping. Kung sakaling totoo yung mga mansion na yan. Di umano, allegedly, 2002, may dalawa siyang mansion. Dalawang Imagine mansion? ngayon, may dalawa po siyang mansion sa Ayala, Alabang. Hindi Ayala, Alabang. Mga kababayan, Ayala, Alabang. Diyan ho nakatira yung mga multi-millionaire. Diyan ho nakatira yung mga businessman. Pero malupit ho itong si Ping. Kung sakali man. ilang isa, but there is more. Dalawa. 2002 to. Pero noong 2001, siya po ay, 2001, GPNP siya. At nagkaroon ng EDSA TOS 2, yung laban kay ERAP. At eventually, nag-withdraw sila ng support, di ba? GPNP ka. Magkano ba sahod ng GPNP? Yan. Tapos may 150 million ka, no? Di umano, allegedly na mansion. Di ba? Nako. Kaya ang hirap sa Pilipinas, paano ka magpapatunay ng korupsyon? Paano kung masasabing ikaw ay hindi corrupt? Kung ikaw mismo meron kang mga issue na dapat sagutin, di ba? 150 million mansion. I mean, eto kung ako may 150 million na pera o 200 million na pera, hindi ako bibili ng mansion na 150 million. Bakit? Wala na matitira sa akin. Correct. Tama, mali. Siyempre kung bibili ka ng 150 million mansion, at least meron ka dapat mga 800 million pesos. Or sige, gawin na lang natin kasi talagang matinding investment yan. Kung dalawa yan, kung yung total ng dalawa, 150 million, at least meron ka dapat mga 600, 900 million pesos. 500 to 800 million pesos para pakawalan mo yung 100 million para sa bahay lang. BF Homes, Parañaque yan
Diba? So kung meron ako 150 million o 200 million, Yan, hindi yan. ko ibibili yung 150 million na mansyon. Siyempre. So sa madaling salita, bibili lamang ako ng 150 million kung siguro may pera ako at least 300, at least 400 million sa bangko. Kasi pagbili ko, may matitira pa. Kasi yun ang prinsipyo ng mga negosyante. Yan po yung mga mindset ng mga businessman. You do not spend all your savings in one entity or one item. Halimbawa halimbawa lang, meron akong perang 3 million. Bibili ba ako ng kotseng nagkakahalaga ng 2.5 million? Hindi. Siguro, bibili ko ng mga 1.5 para may matira pa sa akin 1.5 just in case of emergency. Anong punto ko dito? Ibig sabihin po, hindi lang 150 million ang pera di umano, allegedly, ni Lacson. Higit kumulang pa yan ng 150. Now, the question is, ano ba trabaho ni Lacson? Chief PNP ka ng bansa natin. Kumita ka ng 150 million? Paano nangyari yun? Paano nangyari ganun kalaki ang pera It's a miracle. It's a miracle yun. mo sa bangko? O pera mo na pambili ng bahay? Lacson's 150 million mansions bared. Apart from that, Matindi ho yan. Meron pa yan. Siyempre si Bayan. Hindi naman sasalansan ng isang video yan. Natural, dalawa yan. O, siyempre, pakinggan ho natin itong pangalawang video niya. Senator Alan Peter Cayetano, hindi ho siya tumitigil sa kanyang pagbanat po dito kay Lacson. Kasi nga naman, itong si Lacson, napaka-holy thou art ang datingan nito, tao na to. At saka para bagang siya lang ang laging malinis, siya lang ang laging tama. Mukhang napuno na si Cayetano, mukhang napuno na siya at binubulgar niya na yung mga katiwalian, di umano, allegedly, nito ni Lacson. Alam mo, grabe yung Napakaingat ho nitong si Bay sa pagbanat niya na to. Palakpakan natin si Bay. Sinasabi ko, live maingat si stream Bay niya. dyan. Kasi doon pinakita niya talaga na etong si Lacson, ang parang kanang kamay ni Marcos. Oo. Parang architect ni Marcos. Nung una daw, naalala nyo, nabanggit niya yung una, yung merong kontraktor na nakuha na ng video. Naalala niyo nun? Tapos eventually, inamin ni Erwin Tulfo. Pero wala namang katiwalian doon. Ang sinasabi lang, yung daw kasing kwarto ni Erwin Tulfo ay may sira. May pumapasok na kontraktor para i-check. Pero si Lacson, tila ginagawa niya ng mali siya. Yung may kontraktor na pumapasok sa opisina ng isang senador. Alam mo yun, para talaga tibagin yung pagiging siga siguro ni Erwin. Alam niya, si Erwin to. Bata to ni Marcos. Nung panahon ni Romualdez, ito yung spokesperson. So bata to ni Romualdez. So therefore, pagpasok niya dito sa Senate, kailangan tibagin natin yung yabang nito. Parang gano'n ang dating ni Lacson So pinaringgan niya kaagad. Naalala niyo nun? Kino-comment niya yan Lagi niyang kino-content yan Na kesyo may isang senador nakuha na ng video na pumapasok sa opisina niya ang kontraktor. Tapos nung nakontrol niya na si Erwin Tulfo, biglang sabi ni Cayetano to nagsesenyasa na daw si Lacson at saka si Erwin Tulfo pagdating sa impeachment, yung mga tanungan. Malupit talaga mga kababayan. Ibang level itong si Lacson. Si Lacson ang simbolo ng mga pinklawan at saka mga dilawan. Bakit? Sila yung yung kami lang ang malinis, kami lang ang maayos, kami lang yung may mahal sa bayan, wala nang iba. Senator Alan Peter Cayetano, hindi ho siya tumitigil sa kanya. Yun ho talaga. Talagang yung si Ping Lacson, gusto niya, ika nga, minamama niya lahat ng senador dyan sa Senado. Pagka meron nanuwag sa kanya, kulong. Kulong. Senator Rodante Marcoleta, pinalagan niya. Ang nangyari kay Senator, panahon nila ngayon. Pero alam ni Ping Lacson, pagka natapos ang administrasyon ni Marcos Jr. at nakaupo yung mga bata ni Marcos Jr. sa Malacanang at hindi siya nakaupo o kung sino man ang minamanok nila sa 2020, alam niya rin na do or die na siya dito sa sitwasyon niya na to. May kalalagyan si Ping Lacson kung sakaling magbago ang ihip ng hangin. Diba? Huwag naman sana. Bukas makalawa, presidente si BP Sara. Hindi natin pinapanalangin na mayroong mangyaring masama kay Marcos Jr. Yan ang realidad sa Pilipinas. Diba? Yan ang realidad ng buhay. Ngayon, buhay ka, bukas wala ka na. Nakonwood, wag naman atakein sa puso. Wag namang bumalik yung diverticulitis. Gusto nating matapos niya ang termino niya na malakas, masigla.
Ngayon, kung sakaling maging presidente si VP Sara, gusto ko doon pa lang sa pagka presidente na si VP Sara, magpapalitan yan, di ba? Sasalubugin ni VP, ni Marcos Jr., si VP Sara, si President Sara, diyan sa Malacanang, magpapalitan sila. Doon pa lang sa paglabas nito si Marcos Jr., diyan sa Malacanang, pinupusasan na siya. Lookout bulletin. Magsasalubungan, magko-congratulation o magpipicture-picture. Ceremonial ba? Ceremonial. Cordial pala sila nun. Wala mo na patawa-tawa. Pero as soon na paglabas si Marcos Jr. doon sa Malacanang, pinupusasan na. Ang program appropriation, PhilHealth issue, pagbibenta ng gold. Diba? Marami yung issue dito sa administrasyon na to na kung saan dapat merong managot sa mga kabalbalang ginawa nila. Yun ho ang atin. Pagpapakulong kay Senator Dante, naku, dami niyan. Yang pagpapakulong kay Senator, maraming makukulong. Maraming lalabasan ng warrant of arrest. Maraming makakasuhan ng plunder pagka nagbago ang ihip ng hangin. Bakit maraming makakasuhan ng plunder? Dahil sa ginawa na yan kay Senator Dante Marcoleta. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, bulungan yan. Sino ba nagbigay sa iyo? Hindi mo nailagay sa sose. Lahat yan, anak ng toka. May kalalagyan kayo pagka nagbagong ihip ng hangin. Maraming warat na ilalabas sa sandigang bayan. Okay yan. Siguro divine intervention na rin yan para ika nga talagang maraming makakulong sa susunod na administration. Dito tayo kay Sherlito Banayo. Talakayin kung paano kaya maisasayos ng presidente ang kanyang imahe sa nalalapit na State of the Nation address. Welcome to Memo, Sir Lito Atienza. Banayo. Ay, Lito Banayo. Naku, ano ba yan? Pareho kasi kayo nakasalamin. Sorry. Actually, dati akong consultant ni Lito Atienza. I remember that. Okay. Maraming salamat, Corina at Willard, sa inyong pag-anyaya. Good morning, sir. Pleasure to be with you. So, sir, do you feel the anticipation? Yes, but let me just state, this is his penultimate SONA. Kasi yung 6th SONA next year, pamamaalam na yon. So ito ang pinaka-importante, liban dun sa unang SONA. Kasi yung unang SONA, you set the benchmark for your administration. No? You set your vision. You set your priorities. Pagkatapos yung 2nd, 3rd, 4th, yan yung mga ano na nangyayari. Yung ba sinet mong vision o benchmark goals mo nung first SONA, nagagawa ba? At finally, ito yung penultimate. No? Ito nga, dito mo iseset against ano ang approval rating, ano ang trust rating, ano ang mga issues na bumabagabag sa tao. At yan ang dapat may kasagutan. I go back to the first SONA. Sinabi niya, the state of the nation, yun ang final word niya, the state of the nation is sound. Why did he say that? Because katatapos lang ng COVID, paangat na ang ating, nagre-recover na tayo unti-unti nung panahon na yun. Pangalawa, dahil unit team pa sila ni Sara nun. No? At syempre, hindi ka magsasalita ng hindi maganda tungkol sa predecessor mo. Pero merong 4, doon sa maraming nilista niya, may 4 na sa palagay ko napakahalaga because it impacts on inflation, it impacts on the economy. 1, yung sinabi niya na ang National Land Use Act finally matatapos na. Ang unang National Land Use Act, panahon pa ni Tita Cory, si Orly Mercado. Isa pa ako sa mga sumulat ng National Land Use Act na yon. Hanggang ngayon wala. Pangalawa, sinabi niya, budget modernization. Ano nangyari sa budget noong 2023, 2024, 2025? Diba? Napunta sa small committee. Napunta sa... Gagatong pa talaga itong si Ma'am Corina. Unprogrammed allocations na ano. Pangatlo, sinabi niya rin yung agricultural productivity, i-enhance niya. Ngayon, ang resulta, ano nangyayari? No? Napakataas ng yung sinabing 20 peso per kilo na rice, na alam naman natin from the very beginning, imposible because that's against all laws of economics. Ang nangyari, para sa ordinaryong mamimili, yung dating 40 to 45 pesos, naging 60 to 65. Pero doon sa pipila ka pa, o senior citizen kang pipila, doon merong 20 pesos sa iilang lugar. So wala rin, no? Pangatlo, yung right sizing ng gobyerno.
balik ako sa DA, Department of Agriculture. I was once there. Noong panahon ni Pinoy, we had 5 undersecretaries. Ngayon, they have 15 undersecretaries. Grabe dami. 15. Anong right sizing doon? Mag-right size ka, ibig sabihin, dagdagan mo ang police, dagdagan mo teacher, dagdagan mo yung mga agricultural extension workers, hindi yung mga nasa taas. No? Di ba, lumobo ang bureaucracy at the top, hindi sa kung saan nakakadiretso ang tao. Why do you think is that? Favors? Favors. Favors. Political patronage, no? At, yung Agriculture, National Land Use Act, yung right sizing, yung modernization ng budget, at saka yung agricultural productivity. And these are yun na ngayon ang nakikita natin now that he's going to deliver his penultimate SONA. Inflation is the first priority, first issue na bumabagabag sa mga tao. No? Kasi patuloy ang pagtaas. Sabihin na natin na part of this is externally induced kasi nga yung giyera sa Middle East. Pero ano ang nagawa ng pamahalaan para maibsan yung hirap ng taong bayan? Alam natin ganon. Pero bakit sa Vietnam? No? Tinanggal nila ang VAT sa gasolina. No? Bakit sa ibang lugar ganon? Bakit tayo hindi natin magawa? Why? Because this government has a huge fiscal deficit kasi we are overspending. And we are overtaxing. And we are overborrowing para matustusan yon. And why are we overborrowing, overtaxing, and overspending? Because we are also overstealing. Palakpakan natin to si... Narinig mo ba yon, Marcos Jr.? Grabe, overstealing talaga, pambira. No? Yung nga ang susunod ko tanong, overspending on what? Ayun na nga, yung pambubulsa. Kaya dyan babalik yung flood control projects, yung Yun na lahat nga. Kasi kahit na anong sabihin yata, Willard, ni Pangulong BBM, ang hihingin sa kanya, pruweba doon sa kanyang mga ipinangako. At habang nakaungaong pa talaga yung sino dapat ang managot sa pagnanakaw at nasaan na ang pera, parang ewan ko kung paano siya makakalusot doon. Oo. Tingin nyo ba, Sir Lito, aamin ang Pangulo sa SONA dito sa mga shortcomings na ito? Malamang hindi. No? Siyempre, meron naman mga ibabandera, yung upper middle income class status na natin according to the World Bank IMF. Kung basta nag-graduate na tayo ng isang one notch higher. But then again, $4,850 ang GNI natin o gross net income per capita. Ang Vietnam, na 50 taong nakikipagyera, una sa France, pangalawa sa Amerika, at tinalo nila pareho. Ang Vietnam, na ravaged by war, 4,900 plus, almost $5,000 na ang kanilang GNI. Now, i-compare mo pa yan sa isa pang tiga-ASEAN, no? Mahirap i-compare ito dahil napakataas, $82,000 per capita ang Singapore. Nung nag-umpisa tayo, noong mga 1950s na yan, talo natin lahat yung bansa yan, di ba? So, it's a compendium, hindi mo naman masabi. There were nice things that happened naman, no? FVR, malaki ang ginawa niya to liberalize the economy, to open up regulatory, to medyo bawasan yung regulatory capture. Si ERAP, tumaas ang agricultural productivity natin by 2.6%. Bagamat 2 taon lang siya sa trabaho, no? Si Willie Dar, ang kanyang Secretary of Agriculture. Si GMA, napabalanse niya at least, no? Dahil sa VAT, yung ating fiscal deficit medyo bumaba. Si Pinoy, napakaganda na nangyari. Ang FDI natin pinakamataas ever since Cory kay Pinoy. No? Ano po ang numero kay Pinoy? Kay Pinoy, umabot tayo na 8%. No? At saka, ang GDP yon. Tapos ang ating FDI, tuloy-tuloy. Na-assign ako sa Vietnam, sa Taiwan. No? At lahat ng mga negosyante nun, talagang nag-invest sila sa Pilipinas dahil kay Pinoy. Dahil sa paniniwala na ang corruption, bumaba. Hindi man totally nawala, bumaba. No? So, makikita natin yung Kay Duterte naman, he focused on criminality, on corruption.
on drugs, no? At so at least for before COVID, maganda rin ang takbo ng ekonomiya. Yung build, ang daming infrastructure projects na naumpisahan. Yun ngayon ang sisingilin ng tao kay Pangulong BBM. Sabi niya, yung build, binago nila to build more. Ano ba yung more? Na-postpone yung subway. Why? Dahil nalipat sa unprogrammed allocations yung pondo at ginamit sa flood control. Kaya po ba umurong yung ano? Dati tapos na dapat yan 2028, ngayon 2034 na. Ayan na nga. Oo. Tapos- May lupa po kasi ako doon eh. Hinihintay ko yung pag-angat ng presyo. Yung connecting railway from Ang bihira naman to. Iba talaga tong si Ma'am Corina. May lupa, hinihintay daw mag-angat yung presyo. Big time talaga. Clark all the way to Metro Manila. Nasa na yon? Yung commuter railway from Manila to Calamba. Yung extension all the way to Bicol ng railway natin. No? Nabinbin lahat ito kasi napunta doon sa 5,500 flood control projects na pinagmamalaki noong 2024. Kaya noong 2025, nung nagkabagyo-bagyo at bumaha, kailangan niya i-inoculate ang sarili niya, doon nangyari yung mahiya naman kayo. Right. Pero without knowing what the aftershocks Yun will na be. nga. Oo. Walang end game na Hindi, tsaka yung mga naglabasan bumulwak. inoculation lang kasi yon dahil nga sisingil na ang tao. Nasaan yung 5,500 flood control projects na yon? Siguro sinabi sa kanya nung 3 foreign consultants niya na inoculate mo ang sarili mo. Kaso, wala namang follow-through. Enough. Meron namang konti, pero enough follow-through. So, baga, may honeymoon period yung SONA eh. Parang ang galing. Ang dami nating headline. Hindi ba? Pero sisingilin ka talaga pagkatapos. Kailangan matupad mo lahat ng sasabihin mo dyan. Oo. Kaya nga with under 2 years under this term, Sir Lito, may panahon pa ba para marepektuhan? Ang hirap, Willard, kasi napaka-narrow ng fiscal Mahirap. space eh. No? Hirap na hirap ang BIR at BOC, customs, na paangatin ng malaki ang kanilang revenue. Samantalang ang expenditure program natin for next year is 7.2 trillion pesos. 600 billion pesos higher than last year. This year. So, napakakitid na nun. So, utang ka na naman ng utang. Now, nagumpisa siya sa roughly 12 billion ang minana niyang utang kay Duterte. Na lumobo lang naman dahil sa COVID kasi we had to lock down the economy for 2 years, no? Kay Pinoy, bumaba pa ang ating ang borrowing natin. I think ang minana ni Duterte was less than 6 billion eh. Kaya lang lumaki nung last 2 years ng COVID. So anyway, 12 billion. Ngayon, 18.55 trillion as of May. Yun yung last data na nakita ko. Ang laki na pala, 18.55. Ako ang tingin ko, gagraduate siya with about 22 trillion or more na Grabe. utang. Yung UMIC natin also increases our Capacity interest. to borrow. Hindi, kasi nag-graduate ka na hindi ka na grade 4, grade 5 ka na. So, mas mataas ngayon ang interest na babayaran mo pag nangutang ka pa ulit. No? Kasi mayaman ka na supposedly. Ganun po ba? Talaga ba wala po bang katapusan ang lending, for example? You lend to someone with a good credit standing. Do we have a good credit standing? That doesn't look that way, no? Yung ating investment grade status na nagawa ni Pinoy, no? Sa pagpupunyagi ni Pinoy, medyo nagte-taper down na. And itong political noise, napakalaking bagay no? For instance, nung panahon ni Duterte, I was de facto ambassador sa Taiwan. Kinausap ko na yung Foxconn. That's one of the largest semiconductor businesses. Sabi sa akin, magtatayo kami ng research facility dyan. Kausap ko yung kanilang chairman at CEO, si Terry Go. That was 2019. Kaso 2020 nagka-COVID. So nabinbin. Dapat Malaking kumpanya yan. So 2023, 2024, 2025, pumapasok na yung mga FDI na yan, di ba? Kasi napakalaking kumpanya ng Foxconn. Ano nangyari? Ngayon, magpapaksili ka tayo. Bibigay natin ng libre ang 2,000 hektarya ng Clark para magtayuan yung mga American-sponsored na mga
mga factories dito na supposedly magiging artificial intelligence ready tayo, no? Again, maghihintay yan until 2028. Kasi nga yung political noise is keeping them from maglalaga ka pa ng pera, paano pagdating ng 2028, iba ang presidente, iba na naman ang policies, no? Iba na naman ang programa. Ayun. So, wait and see lahat. Miski local business, hindi nag-expand. In fact, nagsasarahan. Canon, for instance, no, with 14,000 employees, nagsara na yung Canon. Ano? Marami pa yan. Wow. Yung mga small and medium scale enterprises, kawawa. Kasi tinaas ang sweldo to 85 pesos. Eh, hindi nga sila magkanda-ugaga paano magbayaran yung mga utang nila, yung COVID, diba? It's very difficult. It's so difficult to balance, diba? Sa economics, equilibrium lagi dapat ang hinahanap natin. It's so difficult to do that now. So it's a great, this coming SONA is like, you think that's make or break? Hindi ko kasi mawari kung anong pwedeng ipagmalaki. At pangalawa, anong pwede pang ipangako na matutugunan. Na matutupad. Possible. Yung promise na pwedeng mangyari. So as a political strategist, ano po ang pinakamalaking branding challenge sa ngayon ni PBBM? That's a very difficult question to answer, Corina. I really don't know. No? Anong legacy? Tingin ko, Yung pagiging addict niya. Pambihira, legacy mo, pagiging addict mo, no? at the very least, itong corruption scandal sa flood control, talagang totohanan na talagang ikulong na ang dapat ikulong o at least i-charge ang dapat i-charge at hindi pinipili selective, no? Si Marcoleta, si Jinggoy, no? Pati si Mike Defensor. Siguro naman medyo may makita naman tayong mga contractors na pagkalaki-laki, no? Na ang lifestyle talagang palatial ang lifestyle, no? O may makita tayong mga so-called masterminds, no? Yung isa nga nandun na sa Paris, no? Na ewan natin kung Kumakain ng sino. macaron. Di ba? Di ba? Yun na lang siguro ang pwedeng gawin. Kasi sa ekonomiya, napakahirap na. I think it's almost Almost impossible. Nabanggit niyo, Sir Lito, na malaking bagay ang political noise sa kinahinat na ng bansa ngayon. Patungkol naman sa impeachment trial ni VP Sara, paano dapat i-treat ito ng SONA ng Pangulo? Dapat ba itong i-discuss or para na lang siyang big elephant in the room na itsepwera? Dapat hindi na niya banggitin yan at dapat hindi rin siya makialam. Although alam natin na in the real world, presidente ng Pilipinas, laging nakikialam at pwedeng makialam, no? At the end, if you look at the survey, at the viewer reactions, makikita mo na parang turned off na ang tao no, sa impeachment. Turned off na. Unang-una, masyadong technical. Na hindi mo naman mapipigil yung technical dahil ganyan talaga ang trial, no? Pangalawa, mahaba. Pangalawa, mami-mirror mo dun sa pinaka-recent na Pulse Asia survey na inunahan 1 week before ng SWS and even 2 weeks before by Publicus. Pare-pareho ang numero more or less, no? I mean, you're talking about 2 or 3% percentage points difference. Bakit 58-59% pa rin ang trust rating ni Sara Duterte at si Presidente BBM at 27-29% ang trust rating, no? Halos pareho ng approval rating, no? So, ibig sabihin, again, go back to the politics of the stomach. Gutom ang tao, hirap ang tao. Anong gagawin mo para maibsan yung gutom at ayuda? Alam mo, tiningnan ko yung resulta ng Pulse Asia sa E. Yung pinaka-poorest of the poor, yung E-class. Taka ako inaayuda na sila ang recipients ng ayuda. Lalo pang tumaas ang disapproval ng E-class. Why? Kasi, miski na mahirap, alam nila, pera nila yon na binabalik lang sa kanila. Kung ba sa deep na Tagalog, Correct. mumo, yung leavings on the table, yung yung pag kumakain kami, nahulog, yun lang ang... Ang galing nitong si Sir Lalito Banayo. Naiintindihan ang mga Pilipino. Hindi na gumagana yung mga politiko pagka nagbigay ng ganito, nagbigay ng ganyan, di ba?
O ano yan, mabibili mo na yung mga tao dyan. Nagbigay ka ng 2,000, 3,000. Goods na tayo dyan, di ba? Yung tipong mahal ka na ulit ng sambay ng hindi. Naiintindihan ng taong bayan. Yan buwis na galing sa bawat isang Pilipino. Nagtulong-tulong tayo. Pagka bumili ho kayo ng kung ano man sa tindahan, yung paggawa niyan, yung pagbayad nyo dyan, meron lahat ng value-added tax yan. Huwag yung sabihin na, ay, mahirap lang ako. Wala naman akong binabayaran buwis. Hindi ho. Sa ayaw sa gusto yun, nagbabayad ho tayong lahat ng buwis. Pag naggasolina ka, mayroong buwis yan. Pag bumili ka ng instant noodles, may buwis yan. Hindi ko alam. Dapat yung mga noodles, yung mga sardinas, wala nang buwis yan. Kasi pagkain mahirap yan di ba? Yung mga canned goods na hindi naman kinakain ng mga mayayaman yan Hindi nila kakainin yan. Nakakasira ng kidney yan di ba? Alam nila alam ng mga mayayaman. Kaya tayong hindi gaan nakakariwasa sa buhay. Tayo talagang nag-i-enjoy dyan sa mga yan. Hindi, ito lang isa sa paborito natin pagkain yan. Yung dahon ng ampalaya, lalagyan mo ng lalagyan mo ng sardinas, masarap yan. Hindi, biro, paborito natin yan. O kaya basta yung mga dahon-dahon, mahilig tayo dyan. Sardinas, dahon-dahon, saka tinapa. Naku, yari. Paano ba yan? Madaling araw na, nagugutom pa ako. Naloko na. Malunggay, tapos sardinas. Dapat, diba, sang-ayon mo ba kayo, tanggalan ng tax yan? Yung mga sardinas na yan. Kasi may tax pa yan, may VAT pa yan. Binibigay sa kanila. And you rob them of their dignity. Naiintindihan na ng taong bayan na pagka binigyan ka ng ayuda nitong mga walang yung politiko na to, at lalo na yung mga nasasangkot dito sa korupsyon na to, imbis na magpasalamat kayo, murahin nyo sila. Pag binigyan kayo, imbis na pasalamatan mo. Hindi, bad yun. Joke lang. Boyin natin. Erase. Huwag nyo pasalamat ho kayo. Hindi mo maganda yun. Hindi maganda nagmumura. Huwag kang magturo magmura. Hindi ka nagmumura. Huwag. Sorry naman. No? Iniinsulto mo yung mga mahihirap. By giving them ayuda. Yeah, kasi nga, di ba, parang Crumbs na lang. crumbs no? Kasi at nakikita mo, kaya rin tumataas yung perception ng graft and corruption. Number 2 na sa issues after inflation. Kasi nga, nasa utak na ng tao na kaya sila naghihirap dahil sa corruption, among other things, no? Yun ang problema. Naiintindihan ng Nakasama tao. talaga yung Kasi binibigyan, di ba tinaasan na yung historic nga daw, yung pagtaas ng daily minimum wage, no? Pero ang unang reaksyon, imbis na magbunyi o magpasalamat, nagreklamo. Ang baba pa rin, sabi nila, di ba? 200 ang kailangan namin kada araw na na At saka mukhang hindi kinonsulta ang economic managers. Kasi umaangal ang BSP si Eli Remolona, yung governor, no? From 6% na kanila na program, 12% ngayon ang increase in wages, which will impact on inflation. Alam nating hirap ang tao, lahat gustong tumaas ang sweldo, pero it creates distortions in the market no? Itataas mo yung minimum, paano yung nasa gitna? Di mo kaya itaas yun. Okay. Paano yung mga maliliit na negosyo? Magsasara na lang. Okay, so last question. It's all very interesting, no? Pero siguro, sir, dapat makipag-appointment ka Kanino? kay PBBM. hindi tayo acceptable doon. Mga dilaw, originally dilaw tayo. Oo nga, pero sir, importante ang mga kaya nga po ginagawa namin ito. In the hopes that they are listening. Ano ang mensahe po? Ma'am Corina, ako alam ko dilawan ka. Hardcore ka na dilawan. Pero kayo yung mga hardcore na dilawan na merong sense. Diba? Kayo yung mga dilawan na hindi nag-i-interest na senador kagaya ni Drilon. Kayo yung mga dilawan na alam ko kung sakaling alukin kayo nitong mga loyalista talyanista na to sa Malacanang, o kung sakaling alukin kayo na gawing kandidato sa 2028 election, hindi kayo papayag. Diba? Ang problema dito, ang mga taga-Malacanang, mga bangag to. Wala sila sa ustong kaisipan, nga, diba? Wala sila sa ustong katinuan. Mga adik nga. Diba? Kahit anong sabihin ni Sherlito Banayo, pantangin nyo sa pagpapaliwanag nitong si Sherlito Banayo, kahit na yung, hindi pong
hindi ganong kataas yung iyong pinag-aralan at natapos sa buhay pagdating sa edukasyon, maiintindihan nyo ho kung ano kanya ibig sabihin kung anong gusto niyang kung anong mga punto de vista niya di ba? Hindi mahirap intindihin. Tinatagalog niya, yung tipong lahat makakaintindi. Pero pagka-addict ka, anak ng tokwa, kahit mag-Ilocano ka pa, hindi kayo iintindihan ni Marcos Jr. Kasi yung mga addict na yan, meron silang yung self-confidence nila, inihiram nila yung kanila katilinuhan, inihiram nila sa pulbo. Sa palagay po ninyo na at this point, I know it's difficult to craft a one-liner, pero ano po sa palagay nyo dapat ang headline ni PBBM sa kanyang SONA sa Lunes? Ako, seryosohin yung pag-supil sa graft and corruption. Itigil na. Yung budget ayusin, no? Para hindi magkaroon ng pondo yung mga, sabi nga isa crocs, yung mga buwaya, no? At usigin na yung dapat usigin. That is the only legacy that I think he can do. And I hope, no, that he does that. Because that he can do something about. Pwede. Ayun, yung iba hindi. Mabilis na pwede niyang gawin. Yung iba mahirap na. Oo, Mahirap. tama. Okay. Lahat doon, maliban doon, infrastructure, yung ekonomiya, wala na, tapos na siya doon. Wala nang, yung dalawang, kasi pagkatapos na taon na to, 2027, kahit yung mga kaalyado na, busy na yung iba sa pangangampanya, busy na yung iba sa pagbili ng iba't ibang mga bahay sa iba't ibang mga bansa para takbuhan yung kanilang magiging pananagutan sa susunod na administrasyon. Yun yung mga mga estratehiya nila, yung mga game plan nila, di ba? So guys, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Palakpakan natin to si Ma'am Corina, Sir Willard at itong si Sir Lito Banayo. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Natin Pilipinas.